Mabilis na inilabas ni Lu Sheng ang tatlong teknik ng martial arts para suriin ng detalyado. Ang tatlong level na teknik ay nakalatag sa harap niya. Na isang teknik ng pagpapalakas ng katawan. Direkta nang binago ang pangalan at naging. Bulong ni Lu Sheng habang nakatingin, ito talaga ang pamana ng isang martial expert ng level 11. Silanganing ekstremong masamang araw na teknik ng pagpapalakas ng katawan, immortal na ginintuang katawan. Dati ay pundasyon lamang iyon, ang pinakabasikong bahagi. Ang tunay na core ng pamana ay nagsisimula pa lamang ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Lu Sheng at maingat niyang ipinagpatuloy ang pagbabasa. Ipinaliwanag ng panimula ng Ben Irhan's Bimeiju na hindi ito isang teknik, kundi isang prinsipyo ng paglampas sa level 7 at level 8. Hindi nagmadali si Lu Sheng at binasa ng maingat. Ang susi sa paglampas sa level 6 patungo sa level 7 ay ang pagbuo ng diwa ng martial arts. Ang essence, energy, at spirit ay pinagsasama para maging isang hurno at ibinabalik sa katawan na nagiging sanhi ng malaking pag-unlad sa pisikal na lakas. Para naman sa level 7 na paglampas sa level 8, kailangang mas malalim ang pag-unawa. Hindi lamang diwa ng martial arts ang kailangan, kundi kailangang wasakin ng katawan ang mga hadlang sa mga meridian, magpalit anyo ang dugo, maging elixirs, at maging mortal ang tao sa walang hanggang binhi. Ang diwa ng martial arts ay kinondensa tulad ng isang sibat o espada. Dinadaanan ang mga meridian at kinokonekta ang diwa ng kalikasan, na nagiging sanhi ng diwa ng martial arts na tumagos sa bawat pulgada ng laman at dugo sa buong katawan. Ang bawat galaw ay naglalaman ng bakas ng kadakilaan ng langit at lupa, na ang lakas ng pagkawasak ay hindi masukat kung ihahambing sa level 7. Ito rin ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng level 7 at level 8. Ang isang grandmaster ng level 7 ay naglalabas ng diwa ng martial arts na kinondensa sa sarili nilang pag-atake, tulad ng pagdagdag ng sandata sa isang sandata, upang maipakita ang lakas na higit pa sa level 6. Ang isang great grandmaster ng level 8 naman ay inilalagay ang uri ng dagdag na ito sa loob ng sandata, na nagiging sanhi upang ang sandata ay mag-evolve mula sa isang mortal na bagay tungo sa isang banal na sandata. Ang kanilang lakas ay hindi maikukumpara sa level 7. Ang level 7 na paglampas sa level 8 ay kailangang sumunod sa isang patakaran, isang basong puno ng tubig ay aapaw. Ito ay isang natural na proseso. Kailangan mo ring hasain ang iyong pisikal na lakas at diwa ng martial arts sa kanilang limitasyon bago sumulong. Pagkatapos, ang mga meridian ng langit at lupa ay otomatikong magbubukas at magkokonekta. Ang pagkukulang nitong quicksync ng Extreme Dao Martial Hall ay dito. Ang kanyang level 8 ay nakamit sa pamamagitan ng mga secret teknike upang pilitin ito na nagreresulta sa mga depekto sa kanyang pundasyon. Dahil dito, hindi siya maituturing na tunay na Great Grandmaster ng level 8. Naisip ni Lu Sheng ang ideya ng natural breathing technique at ang kalakip na estado ng kawalan na parang nakakatulong sa ganitong uri ng paglampas, ngunit ang antas nito ay bahagyang mas mataas. Sinubukan na ni Lu Sheng ang estado ng kawalan sa Tijiyun Mountain. Maaari itong halos sabihin na isang pinahinang bersyon ng Martial Dao Dharmic Form, ngunit ang Martial Dao Dharmic Form ay isang super divine power ng isang martial saint ng level 9. Kahit na si Lu Sheng ay nakapaglabas ng Divine Force Dharmic Form, wala siyang kahit 1% ng tunay na lakas ng Divine Force Dharmic Form, ngunit nakakatakot na ito. Ang level 8 ang tunay na pamana ng tatlong level na technique. Mukhang ang Great Grandmaster ng Natural Breathing Technique ay maaaring malutas ang mga pagdududa sa aking puso, naisip ni Lu Sheng sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa nilalaman ng Den Irsenzi Bimeiju. Pagkatapos basahin ito ng isang beses, binawi ni Lu Sheng ang kanyang tingin at umupo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang isip ay nabigla sa sandaling ito. Ang tunay na pamana ng Ben Iran Lint Essay ay ang isulong ang konsepto ng immortal cells. Ang paggamit ng ki at dugo para pabalikin ang katawan ay maaaring makamit ang tunay na kaharian ng Den Irsenz Bimei, nawasak ang lahat, ngunit ako ay hindi.
Nakakamangha at nakakatakot ito. Sa antas na yun pa lamang ako karapat-dapat na umakyat sa level 8. Ito ang lakas ng katawan na hinahangad ko. Ang dahilan kung bakit ako mas malakas kaysa sa ordinaryong mga Grandmaster ay dahil sa aking pagkakaroon ng immortal na ginintuang katawan sa level 7, na katumbas ng Great Grandmaster ng level 8 ni Jiang He, o mas malakas pa. Ang unang hakbang sa Ben Erhan's Bimeiju ay ang pagsasanay sa pagsira ng elixir. Pagkatapos basagin ang elixir, ang napakalaking ki at dugo, kasama ang diwa ng martial arts, ay magsasama upang magpalaki ng isang cell, iyon ang immortal cell. Hindi maisip ni Lu Sheng kung paano naisip ng lumikha ng teknik na ito ang ganitong uri ng kahangahangang konsepto ng martial arts. Noong una niyang nasumpungan ang Ben Eran ni Lint Essay, o kahit na noong sinimulan niyang sanayin ang immortal na ginintuang katawan, nadama ni Lu Sheng na ang kanyang katawan ay tulad ng isang bituin. Ang isang palad na naglalabas ng lakas ng isang bituin ay isang exaggerated na pahayag lamang, isang aspirasyon lamang. Ito ay tulad ng paghahambing sa isang martial saint ng level 9 sa araw at buwan sa langit. Ang isang martial saint ng level 9 ba ay talagang katulad ng araw at buwan? Hindi, syempre. Ngunit ngayon, pilit na binabago ng Ben Erhan's Bimeiju ang imposibleng bagay na ito sa posible upang hayaan ang alamat na ipakita ang katotohanan. Personal kong patutunayan ang hindi nabubulok na katawan. Ang martial arts na ito ay isa sa 100. Bagamat mahirap sanayin tulad ng pag-akyat sa langit, mayroon pa ring bakas ng posibilidad. Kung tunay kong mababago ang mga cell ng aking buong katawan sa mga immortal cell, ang Ben Erhan's Bimeiju sa level 8 ay magsisimulang lumihis sa isang ganap na ibang landas kaysa sa ordinaryong mga martial artist. Ngayon, ang Ben Erhan's Bimeiju ay pilit na nagpapalit ng imposible sa posible at pinahihintulutan ang alamat na ipakita ang katotohanan. Personal kong patutunayan ang immortalidad. Kung sasabihin nating ang Shinzho Nanjiwenjiyan ay pagiging maliit hanggang sa sukdulan, ang mga immortal cell ay pagiging dakila hanggang sa pinakadulo. Kung sasabihin nating ang Shinzho Nanjiwenjiyan ay mula sa pagpasok sa mikroskopiko hanggang sa sukdulan, kung gayon ang konsepto ng immortal cells ay mula sa kadakilaan hanggang sa sukdulan. Kung ang mga cell ng buong katawan ay maaaring maging walang hanggan, maaari kang makamit ang tunay na coexistence sa langit at lupa at ang pagkakaroon ng walang hanggang immortalidad. Sa palagay ko, hindi pa rin narating ni Wang Yi ang kahariang ito. Ito ay isang mas napakalaking proyekto kaysa sa Shinzho Nanjiwenjiyan. Ngunit kung gusto kong magawa iyon, gaano karaming mga mapagkukunan ang kailangan ko? Alam ng Diyos. Kahit nalunukin ko ang isang buong planeta, maaaring hindi ito sapat. Bumuntong hininga si Lu Sheng. Basang-basa siya sa malamig na pawis. Sobrang-sobra na ito. Ngunit anuman ang mangyari, ito ay isang walang kapantay na teknik. Kung maglilinang ako ng isang immortal cell, makakatulong ito sa aking katawan na malampasan ang ordinaryong Great Grandmaster. Ang dalawa ay tatangayin sila, ang tatlo ay magiging walang kapantay sa parehong kaharian, at kung ang buong katawan ay walang kamatayan, ako ay magiging immortal at walang hanggan. Maingat na binasa ni Lu Sheng ang Great Grandmaster chapter ng Ben Eran Bimeiju ng 12 beses. Pagkatapos kumpirmahin na hindi siya nagkamali sa pag-unawa, sa wakas ay hindi niya mapigilan ang kanyang excitement at nagpa siya na personal na mag-eksperimento. Pagkatapos ng lahat, kahit na magsanay ako ng isang aksidente sa Dreamland, mayroon itong kaunting epekto sa realidad, kaya wala akong dapat ikatakot. Ang pagpapaunlad ng immortal cells at pagsasanay sa immortal na ginintuang katawan ay hindi nagkakasalungatan, determinado si Lu Sheng. Pansamantalang isinantabi ni Lu Sheng ang optical brain at nagsimulang magsanay. Ipinakita ni Lu Sheng ang isang nakaupong posisyon sa lupa. Sa pagtingin sa kanyang katawan, malinaw niyang nakikita na sa gitna ng kanyang dibdib, mayroong isang blood elixir na kasing laki ng itlog ng manok na umiikot. Hindi nito kailanman hindi niluwa at lumunok ang ki at dugo na nililinis ang buong katawan.
Ito ang patunay ng level 8 at ang core ng isang Great Grandmaster. Ngunit ngayon, kailangang basagin ito ni Lu Sheng. Gusto mo ba talagang basagin ito? Hindi bale, subukan ko na lang. Isang bakas ng pag-aatubili ang sumilay sa puso ni Lu Sheng, ngunit mabilis siyang naging determinado. Sumigaw ang binata, ah. Ang espiritual na puwersa ni Lu Sheng ay kumapit sa blood elixir. Tumigil sa pag-ikot ang blood elixir. Bigla niyang naramdaman na ang ki at dugo ng kanyang buong katawan ay mabagal at nagkaroon ng isang uri ng hindi komportable na pakiramdam na hindi masabi. Ito ay natural na nabuo, ngunit ito ay isang pakiramdam lamang. Ang ki at dugo sa buong katawan ni Lu Sheng ay nagbabaliktad. Ang kanyang gwapo at makinis na mukha ay agad na namula. Isang bakas ng kabangisan ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Basagin. Ang nagbaliktad na blood elixir ay biglang tumigil. Sa susunod na segundo, ito ay biglang nabasag. Sa isang iglap, ang napakalaking ki at dugo na nilalaman ng blood elixir ay dumaloy tulad ng isang embankment na nabasag. Ang ki at dugo ay tulad ng isang dragon sa mga daluyan ng dugo, ngunit lumitaw ng mas malakas, mas masagana, at mas mayabang kaysa noong nakaraan. Sa oras na ito, ang pakinabang ng pagkakaroon ng isang malakas na espiritual na puwersa ay naipakita. Nagbuga ng sariwang dugo ang binata. Ang indisible na espiritual na puwersa ay tulad ng isang malaking lambat. Sa lambat, ang ki at dugo ay tulad ng isang dragon na malayang gumagala sa mga daluyan ng dugo. Ang mga ito ay nakolekta sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang cell na ito ay espesyal na pinili ni Lu Sheng. Ito ay ang pinakamalaki at pinakamalakas. Ang napakalaking ki at dugo, kasama ang diwa ng martial arts ni Lu Sheng, ay itinanim sa loob nito. Sa isang iglap, ang maswerteng cell na ito ay mabilis na lumago. Sa isang segundo, ito ay nakaranas ng baliw na pagbabago ng daan-daang, libu-libong, sampu-sampung libong, at milyon-milyong beses. Nang umabot sa daan-daang milyong beses ang bilang ng mga pagbabago sa cell na ito, nagdulot ang quantitative na pagbabago ng qualitative na pagbabago. Isang kakaibang liwanag ang nagmula sa loob ng cell. Kasama ang kakaibang liwanag, nabiyak ang pagitan ng mga kilay ni Lu Sheng. Tumingin siya na parang isang hari na bumaba, mataas at makapangyarihan, at nakamamangha. Ang liwanag ay lumakas ng lumakas, naglalabas ng isang kumikinang na ginintuang liwanag. Ang ginintuang kulay na ito ay hindi ang pagpapakita ng diwa ng bituin, ngunit ang kahulugan ng isa pang antas. Kumakatawan ito sa transcendensya, immortalidad at banalidad. Nabuong ang immortal cell. Biglang tumayo si Lu Sheng. Lumitaw siya tulad ng isang multo sa kalye. Mahigpit na kinuyom ng binata ang kanyang kamao, at pagkatapos ay marahas na sumuntok sa dingding ng isang mataas na gusali sa kanyang harapan. Nang suntukin ni Lu Sheng ang kamao na ito, may sumunod na ginintuang liwanag. Kung ikukumpara sa nakaraan nang gamitin niya ang diwa ng bituin at ang kanyang panloob na ki, ang ginintuang kulay na ito ay bahagyang mas maputla, ngunit may higit pang uri ng banal na aura na mataas at makapangyarihan. Pinipigilan ang lahat ng buhay. Nang suntukin ni Lu Sheng ang kanyang kamao, ang ki at dugo sa kanyang katawan ay nag-surge rin ng baliw kasama nito. Sa isang iglap, tumaas ito ng higit sa 10 beses. Namanaag ang immortal cell. Ang tumataas na ki at dugo ay tulad ng araw at buwan na nagdudulot ng pagtaas at pagbaba ng tubig, kung saan ang lahat ay sumasamba sa mga espiritu. Boom! Tumama ang kamao ni Lu Sheng sa dingding. Marahas na tumalab ang dingding na nag-iwan ng bakas ng kamao na hindi malalim o mababaw. Ngunit nang bawiin ni Lu Sheng ang kanyang kamao, lumitaw ang napakalaking bitak sa paligid ng bakas ng kamao. Ito ay tulad ng isang bagay na may buhay na mabilis na kumalat. Ang bitak ay tulad ng isang sapot na agad na kumakalat sa buong matataas na gusali. Sa isang iglap, ang matayog na gusali na may taas na halos 100 metro ay natatakpan ng mga bitak. Ito ay tulad ng isang maselang at babasagin na porselana, at pagkatapos ay nagsimula itong gumuho. Boom!
Huminga si Lu Sheng na nagdulot ng maliit na buhawi. Hindi kalakihan, hindi rin kaliitan. Inanod niya ang alikabok, buhangin, at bato na malapit nang mahulog sa kanya. Tiningnan ni Lu Sheng ang kanyang kamao at bumuntong hininga ng malalim. Masyadong malakas. Ito ba ang kapangyarihan ng isang immortal cell? Gumamit lang ako ng maliit na bahagi ng kapangyarihang iyon, ngunit makakasuntok na ako ng mas malakas kaysa sa anumang suntok at sipa ko noon. Ang diwa ng bituin, panloob na ki, pagsabog ng ki at dugo, pagsasanay sa bituin. Ang apat na kaharian ng bituin ay napunta sa immortal cell sa isang suntok. Ang limitadong puwersa at ang limitadong kasanayan ay pinaghalo at lumikha ng puwersa ng kamao. Nag-isip si Lu Sheng ng ilang sandali at nag-isip ng isang medyo tumpak na pangalan. Ang suntok na ito ay maaaring tawaging Celestial Punishment Fist. Ang pagsasanay ni Lu Sheng ng isang immortal cell ay sa isang kahulugan na ang kanyang anyo ng buhay ay sumailalim sa isang metamorphosis. Sa makatuwid, ang welga na pinangungunahan ng immortal cell ay isang welga na lumampas sa antas ng buhay ng tao. Ito ay isang welga na nagpapababa sa ordinaryong Great Grandmaster. Kahit na sa martial saint ng level siyam, ito ay tulad ng isang parusa na nagmumula sa itaas, isang galit ng isang Diyos, at isang biglaang pagbagsak ng kulog. Pinababayaan ko pa rin ang kapangyarihan ng immortal cell. Bagamat tila nawawala ako ng maraming sa mga tuntunin ng ki at dugo at ang aking lakas ay tila umatras sa isang iglap ng paglaya, ang halaga ng aking pinakamataas na ki at dugo ay 10 beses na mas malakas kaysa sa Tong Quicksing na yon. Kahit na si Tong Quicksing ay maaari lamang ituring na isang medyo mahinang Great Grandmaster, tinatantya ni Lu Sheng na siya ay 3 o 4 na beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong Great Grandmaster. Biglang nakakapagod, biglang bumagsak ang binata sa lupa. Hindi niya talaga kayang magkaroon ng kahit na kaunting lakas. Pinagsama ko lang ang isang cell ngayon, bulong ng binata habang nakahiga doon. Ito ay pangunahing dahil sa ang katunayan na ang aking ki at dugo ay naubos. Kailangan kong sumipsip ng higit pang mga mapagkukunan. Agad na. Naisip ng binata ang mga mapagkukunan sa battlefield. Buti na lang at pupunta na ako sa Eastern Military District. Sa mapanganib na battlefield kung saan laganap ang mga kakaibang hayop sa unahan, ang panganib ay katumbas ng kayamanan. Ito ay tamang-tama upang punan ang hindi masusukat na hukay ng immortal cell. Sa pag-iisip tungkol dito, ang isang cell ay napakalakas na. Kung mayroon akong 10 immortal cells, maaari ba akong labanan ang isang martial saint sa level 7? 10 cells ay hindi sapat, kaya paano ang 100 cells o 1,000 cells? Tinataya na kapag mayroon akong 1,000 cells, kailangan ko lamang iunat ang aking kamay upang itaboy ang Extreme Dao Martial Saint. Dahan-dahan, kailangan mong lumakad ng paisa-isa. Huminto ako rito ngayon. Agad na nakatulog ang binata. Hush! Binuksan ni Lu Sheng ang kanyang mga mata at nakita ang puting kisam. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana at ang isang bahagi nito ay tumama sa mukha ni Lu Sheng na nagdala ng isang bahagyang mainit na pakiramdam. Disyembre na, ngunit hindi na masyadong karaniwan ang ganitong masiglang panahon. Mabilis na bumangon ang binata at tinignan ang orasan. Medyo nagulat si Lu Sheng. Nakatulog siya sa loob ng 12 oras. Inilunsad ng binata ang kanyang pakiramdam ng mabilis upang madama ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Naramdaman ng binata na naglalaro ng chess ang kanyang ama, nakikinig ng musika ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at nagluluto ang kanyang ina. Sa pagkakita na ang lahat ay normal, medyo kampante si Lu Sheng. Tila hindi napupunta ang mga tao mula sa Extreme Dao Martial Hall. Iyon ay tama. Ang Extreme Dao Martial Saint sa huli ay hindi makikipaglaban ng husto para sa dalawang walang silbi na taong may kaunting kaugnayan. Pagkatapos ng lahat, kailangan din niyang mag-iwan ng kaunting dangal. Nagpunta ang binata upang maghugas ng kanyang mukha at bumaba sa ibaba. Habang naglalakad, bumubulong ang binata nang maalala ang kakaibang babae.
Ngunit ang baliw na babaeng si Lian Su ay hindi magiging masunurin, kaya kailangan ko pa ring patayin ang panganib sa duyan. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon na pigilan si Lian Su, o mas tumpak, pigilan ang leeg ni Lian Su at ipadala siya kay Haring Yama. Pagdating ni Lu Sheng sa kusina, kumuha siya ng isang steam bun. Gutom na ang binata mula nang sanayin siya kahapon ng gabi, kaya paano siya hindi magmadali upang kumain. Mama, alis na ako. Nang makita ang binata na hindi nakaupo para kumain, sinaway siya ng ina ni Lu Sheng, ayaw mo bang kumain ng maayos, bata? Biglang, narinig ng binata ang boses mula sa ri. Mabilis siyang tumingin at nakita si Hiling Su sa ri. Narinig niya ang balita tungkol sa bagong gamot ng kumpanya ni Hiling Su na inilabas. Tuwang-tuwa ang binata at naisip na matagal na niyang hindi nakikita ang babaeng iyon. Tama na, kailangan ko siyang hanapin para may pag-usapan.